Ano ang kauna-unahan mong dapat gawin pagdating mo ng Spain? Siyempre, kung single ka, hanap ka ng jowa agad. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Pero siyempre, mag-i-intro muna tayo. Para kunwari, vlogger tayo. Intro! Okay, diretso na tayo sa topic. Ano ang dapat mong gawin pag-apak mo pa lang sa Espanya? Huwag ka munang magwalwal, ha? Asikasuhin mo muna ito. So, una, syempre, hanap ka ng apartment mo, no? Sa paghanap ng apartment, ng titirhan mo dito, ang hahanapin mo is yung nag-e-empadron. Empadron namin ito ang tawag doon. So, anong ibig sabihin nun? Yun ay, ere-register ka ng landlady sa munisipyo. Hahanap ka ng apartment, yun ang kauna-unahan mong isigurado. So, yun, tanong mo agad yun kung nag-e-empadron. In the future, pag mag-a-apply ka na ng residency dito sa Spain, yan ang isa sa katibayan na ikaw ay nanirahan dito sa Spain, kung nasan ka man, dito ka sa Malaga eh. Wala namang problema kung magpalipat-lipat ka ng apartment. Halimbawa, gusto kong lumipat ng ibang location dito, ibang lugar. So, ang mangyayari niyan, mag-e-empadron ka ulit dun sa kung saan ka lumipat ng apartment. Ang importante, naka-register ka dun sa munisipyo kung saan located yung apartment mo. Hindi maapektuhan yung pag-apply mo later ng residency. This May 2025 ay ma-approve na ang tawag doon. Andyan, eto. And 2 years na lang, pwede ka na mag-apply ng residency. So, kailangan mo yan. Importante, empadronamiento ang tawag. Sorry. Alam nyo ba na meron pang nainis sa akin? Nakausap ako na may-ari ng apartment. Di ba yun ang unang itatanong? Available pa ba yung apartment? Tinanong ko siya, sabi ko, nag-empadron ka ba? Tapos sinagot niya ako, sabi niya, hindi mo pa nga nakikita yung kwarto. Empadron na yung tinatanong mo. Sinagot niya ako ng ganyan. May nagagalit pala. Hello? Kung naman kukunin yung kwarto mo kung di ka nag-empadron. Pero syempre, hindi ko sinabi. Nireply ko siya, sabi ko, tinatanong ko para hindi na tayo parehong mag-aksaya ng oras. Kasi, kailangan ko ng nag-e-empadron. O, yun talaga yung sinabi ko. I think, hindi naman talaga siya nag-e-empadron. Pasagot-sagot pa siya ng ganyan. Mag-away pa? Hindi naman ako napag-away. Sinabi ko lang yung yung point ko. Ba't siya nagagalit? Tinatanong ko lang naman. And, yung landlady ko, binigyan lang niya ako ng forms na i-fill out ko para sa application ng empadron. Tapos, yung kopya ng passport. Yun lang yung binigay ko sa kanya. Tapos siya na yung nagpasa doon. Andito lang yung munisipyo kasi ang lapit. Like, 1 minute walk. Sumama lang ako sa kanya nung ipipick up na namin yung aking papel kasi na-approve na siya. Approve ba tawag doon? I don't know. Basta nirelease na siya, na-pick up na namin siya. Ang hiningi lang sa akin ay passport para i-claim. Tapos itong landlady ko, kasama niya ako nung kinuha namin yung aking empadron. So tapos, anong pangalawa? Yan lang ang inuna ko kasi yan ang pinakang dapat kang mag-focus dyan. Yan ang una mong asikasuhin. Pero, ang una ko naman talagang ginawa, bumili ako ng SIM card, syempre. I'm using Massmobile. Kahit hindi naman sponsored ang video na to ng Massmobile, isushare ko na rin sa inyo. So, okay naman siya so far. 10 euro ang niloload ko dito monthly. Yun ay 60 GB na. For 1 month. Meron ding 5 euro eh. Trinay ko yun, pero hindi siya sumasapat sa 1 month. Kasi araw-araw din naman ako sa labas, tapos ginagamit ko siya like sa maps, kasi diba, pag may hahanapin ka mga lugar, alam mo na. Pag bibili ka ng SIM card, passport lang yung hihingin sa'yo, and then, pwede ka nang bumili ng SIM card. Pwede mo na rin siyang loadan online. Dahil may empadron na kayo mga kababayan, pwede na kayong magpa-register din sa pinakamalapit. Diyan sa may labas. Sa pinakamalapit na health center sa iyong tirahan. Naiintindihan mo. Para sa libreng hospitalization. I-google mo na lang kasi may mga health center na malapit sa inyong lugar. So dito malapit lang talaga, nilalakad ko lang 10 to 15 minutes. Dala ko lang yung empadron and passport. At pagka-register ko, kumuha agad ako ng appointment. Yung lipoma ko sa legs, pina-check up ko agad. And then, na-check up nila, binigyan na nila ako ng forms kung kailan ako pooperahan. O, diba? Agad-agad. Naka-check up lang, bigyan ka ng schedule for surgery. Lahat pwede mo pa-check up ng libre for 8 months. But anyway, i-update ko kayo kasi kaka-renew ko lang nung ko. Kasi pala siya, hanggang 8 months lang, di ba nag-register ako? Hanggang 8 months lang pala yun. May expiration pala siya. Tapos nung bumalik ako, 9 months na pala nung bumalik ako. Tapos saka ko lang nalaman na, 8 months lang pala yun. Hindi ko na-check.
Kasi kukuha sana ako ng appointment ulit. Pero, nakita nga nila na, ay, paso na pala yung yung papel. So, nag-fill out ulit ako ng forms and then, ngayon may card na ako. Nung una wala. Sinend nila sa akin dito. 2 days na-receive ko na yung card. And hindi ko pa natatry kung libre pa rin ba siya. I-update ko kayo sa susunod na vlog. Kung libre or hindi ko sure baka magbabayad na ako ng konti. I don't know. But, yeah. Update ko kayo sa susunod na vlog about that. So, after nyan, nag-open na rin ako ng aking bank account. At ang bangko ko ay BBVA. Ang requirements lang is passport tsaka yung empadron ang dala-dala ko. Diba nag-open ako ng bangko, so kailangan mo kumuha ng insurance. Ang kinuha ko is health insurance. Sabi kasi ng friend ko, kailangan mo rin yun sa pag-a-apply ng residency letter. Yun ang sabi nila, pero hindi ko alam kung paano explain. Ang bayad niya is every 3rd month, pero monthly ay, magkano ba yun? 49 euro something. So yung ATM, isisend lang nila dun sa bahay mo, sa address mo. Yun lang naman. And yeah, sa may mga katanungan, pag medyo mga personal yung katanungan nyo na hindi ko pwedeng sagutin dito sa video, ay pwede nyo akong i-PM nyo na lang ako sa messenger and willing naman ako sagutin ng mga bagay-bagay. Yun lang, that's it. Bye-bye na. That's it for today. Yung tea ko malamig na. Bye!